Good morning sa bawat isa. Good morning, magandang umaga. Ayan. Alam niyo po, ang isang kinasasabihan ko yung makita ko kayo tuwing linggo tapos ay babati din kayo. Ayan. Good morning, Pastor. Ayan, di ba? Good morning, Pastor. You know. What a sweet, still voice. Thank you, Nel. Kaya nga si Nel, hindi pwedeng mawala yun sa servants. Eh. So, alin, magandang umaga din doon sa mga kapatiran natin na nandyan po sa online. Si Tita Ching ng San Mateo, si Ate Annabel, at si Kuya Ben sa Laguna, at maging si Ate Vicky na nasa States, at si Nati, yung apin pong sister-in-law, at maging si Ate Alice na nasa Cavite at saka nasa Marikina. At yung mga tagapangarap natin, si Renzo at saka si Cathy, nanonood din sila online. At maging si Ate Weng na nasa Singapore. Nasa Singapore pa ba si Ate Weng? Okay. Sige, okay. At yung pong mga ibang mga manunood din ng ating online preaching and worship, sa replay, binabati rin po namin kayo. Salamat po sa inyong pagsuporta sa ating pong gawain sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos, at lalo na sa panahon natin ngayon na kailangan po natin talaga mapakinggan ang salita ng Diyos. Okay? So sa umagang ito, nabanggit kanina ni Jason, Napansin nyo ba? Malamig na, At maging sa Montalban, kila Jerome, na kwento niya sa akin kanina na malamig din. At sa Laguna, at dito malamig din sa lugar natin, Ang lakas kasi ng electric fan, kaya sarap, Tapos may aircon, kaya malamig, pero talagang malamig na po, At hopefully, ay ganito lang po yung panahon, walang bagyo, Hopefully, walang bagyo, walang malakas na ulan. Kasi po, pinagpipray ko po mabuti na wala po masyadong maging malakas na ulan. Or sabihin natin, maaari lang maging maganda ang panahon sa mga susunod na araw. Kasi po, isama niyo po ako sa prayer. Dahil bukas po ng umaga, may biyahe po ako papuntang Boracay. Magtuturo tayo doon ng mga pastors sa Western Visayas. Okay, yung masters po doon manggagaling from different areas, Sa Panay Island, sa Negros, sa Cebu. So magagather sila sa Boracay at doon sila mag-aaral. Pero siyempre, may kasama ng leisure yon after. So bukas po ang alis ko at sa Thursday po ang balik ko. Kaya pag-pray niyo po ako, sama niyo po ako sa prayer kasi siyempre si Mrs. sa tuwing umuulan dito, natatakot na baka mamaya umuulan din doon o bumagyo. Okay? So, pwede naman tayong dumulog sa ating Diyos, Tapos, graduation po ng mga estudyante doon sa Boracay ng counseling. Counseling po ang mini-major nila. At ako po ang magtuturong huli about child and adolescent counseling or youth counseling. Okay? So, sama niyo po ako sa prayer kasi marami-raming pastor po yun. Yung huling turo ko doon is more than 100 sila. At ang tinuro ko noon is about stress management at may pari pa po na umattend doon. Kaya nakakatuwa po kasi open sila sa bawat ministers. Okay? Hopefully po ay makapag-ministeryo din tayo doon sa kanila at tulungan niyo po akong mag-pray para sa ganon. Marami pa po ang matulungan, lalo na sa child and adolescent counseling. Okay? So, salamat po sa mga makakaalala sa akin ng pananalangin. Kung gabi-gabi po nananalangin kayo, isama niyo po ako gabi-gabi. Salamat po ng marami. Okay, at tayo po ngayon ay magtutuloy ng ating pag-aaral. Pero katulad ng nabanggit kanina ni Jason, lumalamig na, sumasarap na yung simoy ng hangin. Nararamdaman natin yung kapaskuhan. Nalalapit na yung mga Christmas party, Christmas bonus. Banggit ni Jason kanina, Christmas bonus. Oo nga naman, di ba? Okay?
So sa mga nagtatrabaho po dito, mapalad kayo at meron po kayong mga bonuses. Ha? Okay? At kadalasan, baka mamaya nakafocus lang tayo doon sa mga financial or material aspect ng Christmas. Ang dapat nating focus doon ay yung birth of our Lord Jesus Christ, our Savior. Yun, di ba? Katulad nga po dito sa Luke 2, verse 11. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Christ, the Lord. So, tatlo po ang description kay Jesus dyan. Savior, Christ, and Lord. Okay? So, yun po yung unang pagdating ng Panginoon. Alam niyo yan? Yun yung tinatawag na, kung kayo po'y makakarinig, yung tinatawag na First Advent. Pag sinabi pong Advent, First Coming. The first coming of our Lord Jesus Christ is His birth. Okay? Nung siya ipinanganak as Savior. Now, alam ng po natin lahat yun. Okay? That Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. So yun po yung sinasabi nating second advent o second coming. Okay? Pag sinabi pong advent, yun yung pagdating. But this time, sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi na as a Savior. Yeah, a Savior for all those who accepted Him, but more of a King. Yun. Okay? More of a judge. Okay? Dito ngayon, pinanganak ng ating Panginoon, everyone is given the opportunity to come to Him in faith. Okay? At tumanggap sa Kanya bilang Savior natin. Okay? Pero sa pagdating ng Panginoon muli, sa susunod niyang pagdating, He will come as King and Judge. Yung kasama niyang masisave ay yung tumanggap during this time. Pero during that time, siguro may tatanggap pa. Pero sa judgment na gagawin ng Panginoon, doon na magkakaroon ng separation ng mga damo sa trigo, ng mga kambing sa tupa. So yun po yung sinasabi nating second coming. Judgment na yon. Okay? He will come as King and Judge. Kaya now is the day of salvation. Ika nga nila. Kaya ko po nababanggit ito dahil yung susunod na pag-aaralan natin ngayong araw na to is about His second coming. Yun po ang nakasulat doon sa Luke chapter 12, verse 35 to 48. Ayan. So, excited na ba tayo? Mapag-aralan kung ano yung patungkol dito sa second coming na to. Sige po. Tumayo po tayong lahat at babasahin po natin yung mga talata sa Luke chapter 12 verse 35 to 48 at pag-aaralan po natin ito about His second coming. Luke 12 verse 35 to 48. Be dressed, ready for service, and keep your lamps burning like men waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. I tell you the truth, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. It will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the second or third watch of the night. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. And Peter asked, Lord,
"Are you telling this parable to us or to everyone?" The Lord answered, "Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them food allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. But suppose the servant says to himself, 'My master is taking a long time in coming.' And then he begins to beat the manservants and maidservants and to eat and drink and get drunk. The master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. That servant who knows his master's will and does not get ready or does not do what his master wants will be beaten with many blows. But the one who does not know and thus thinks deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked." Samahan niyo po ako sa panalangin. Salamat po, O Diyos, dahil minsan pa, mapagbubulay-bulayan na naman namin ang iyong mga salita. Ang salita mo po na iniwan mo dito sa amin upang amin pong maging gabay kung paano po kami mamumuhay bilang iyong mga anak, upang hindi po kami maligaw na mga prinsipyo ng mundo, kundi magabayan kami ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin upang maunawaan po namin ang iyong mga salita at mabigyan kami ng kakayahan na gawin po namin ito. Lord, tulungan mo nga po ang bawat isang nakikinig ngayon na magawa po namin ang iyong mga salita, ang iyong kalooban, upang sa pagdating mo muli ay tunay na nakahanda nga po kami. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang pangangaral at pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Kung, yung ating mga Sunday schoolers, yan. Yan. Ayan. Okay, so tuturuan po sila ni, sino nandun? Si Kuya Jason, ano? Yan. Salamat sa Panginoon at meron tayong katuwang sa pag-aalaga ng mga anak natin. Ayan, si Kuya Jason. Okay, so nabanggit na po natin kanina, no? Yung patungkol sa first coming, first advent, which is the birth. And He came as a Savior, as Lord, as Christ, the Messiah. Pero meron pong tinutukoy na second coming, where He will come as Judge and King. Okay? Kaya nga po, yung ginagawa po natin ngayon, okay, will determine our salvation. Yun na po yun. Okay? So yung ultimate salvation natin ay pagdating ng ating Panginoon, isasama na niya tayo sa kanyang kaharian. Kasama ng mga tupa at trigo, ika nga, di ba? Metaphorically speaking. Okay? Ikinumpara tayo sa trigo at saka sa tupa. Pero yung hindi maniniwala sa kanya sa panahon natin ngayon, yon, masasama sila dun sa kabila. Okay? Sa kambing at sa mga damo. Kaya nga nabanggit dito ng mga naunang talata na pinag-aralan natin, are you in or are you out? Okay? Ngayon, kung sisundan po natin previously, ang pinag-usapan natin is all about hypocrisy,
Do not be hypocrite, di ba? Katulad ng mga Pharisees o mga religious leaders. Okay? Mga leaders ito, pero may pagka-hypocritical sila dahil sa hindi sila sincere sa kanilang ginagawa. Okay? So, let us be honest. Napag-aralan na po natin ito rather than hypocritical. And then, sumunod na linggo, nung nakaraang linggo, pinag-aralan po natin na do not be greedy. Okay? Huwag tayong maging sakim, but rather be generous. Kasi anytime, pwedeng mawala ang buhay natin dito. Okay? So, katulad nung napag-aralan nga natin yung mamang nagkakamal. Akala niya, relax na siya. And then, biglang, oops, sisingilin na kita. O, saan mapupunta yung pinag-ipunan mo? So, do not be greedy. Okay? Yun ang tinuro sa atin ng Panginoon nung nakaraang linggo. But rather, be generous. Now, yung sumunod na talata dito, hindi na po natin pinag-aralan kasi ilang beses na po natin na ituro dito. May parallel passage ito sa Matthew chapter 6. Yung do not worry. Ayan. Yun po yung sumunod na talata, no? Verses 22 to 34. Natutunan nyo na po yun, ano? Na hindi tayo dapat mag-alala masyado sa mga gawain dito or sabihin natin, kakainin natin, dadamin natin, inumin natin. Napag-aralan natin na dati yon sa Matthew chapter 6. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? So parang sinasabi ng ating Panginoon dito sa atin, ng mga nakaraang linggo, watch out against the hypocrisy of the religious leaders. Watch out against all kinds of greed. And watch out about your life. Now, pagdating ng verse 35, biglang nag-shift ng topic si Jesus. It's no longer about practical ways on how we should live, but His coming. Okay? So, parang sinasabi, watch out now for the Lord's return. Okay? Watch out now for the Lord's return. So, kung nakikita ko, no, one of the best ways to have victory over hypocrisy, over greed, or over worry is to look for the Lord's return. Para hindi tayo maging hipokrito, hindi tayo maging greedy, hindi tayo mag-worry, dapat isipin natin, darating ang Panginoon babalik naman ang Diyos Ayun. Kaya parang nakita ko po yung link niya, no? Yung thread niya. Na yung bukod doon sa salitang watch out. Watch out for the hypocrisy of the religious leader. Watch out for greed. Watch out for life, for your life. Watch out for the Lord's return. Napakalaking motivation ito. The Lord's return to overcome hypocrisy, to overcome greed, to overcome worry. Okay? Now, siguro isang magandang tanong, kung alam natin na si Jesus sa gabing ito darating, anong gagawin natin? Halimbawa, alam natin na si Jesus darating ngayon. Anong gagawin natin? Magpapakabait. Ayan. Yung gusto ko yun ang gusto ko kay Henry. Ayan. May laging backup no? Ayan. Si Pastor Jerome nag-iisip Baka ako na dyan sagot Teacher ko ng araw, ganun What is the answer to? Pag tumingin ka sa kisame ganun, titingin din siya sa kisame Parang nandun yung sagot no? Pero nakapag-isip-isip ba tayo? Kung halimbawa, darating si Lord ngayong gabi, ano kayang gagawin natin? Hindi na matutulog si Ate Alice, aabangan na. Tama, no? Hindi na matutulog, aabangan na niya, right? Ako, hindi na ako mag-iimpake. Hindi na ako tutuloy bukas sa Boracay. Darating na si Lord Doon pa ako tutuloy. So, yung mga, would we do differently? Would we do differently? Yung bang halimbawa, pagkagabi, anong ginagawa mo? Okay?
iibahin mo ba ang ginagawa mo kung alam mo na mamayang gabi darating na si Lord? Yan, sabi nga ni Henry, magpapakabait na siya. So dati, salbahe ka? Parang di ko kayang tanggapin yun, Brad. Pero no, anong gagawin natin? Would we start a new day? Para sabihin natin na, Lord, dahil darating ka na, magsisimba na ako. Ayan. Halimbawa, alam natin, na darating mamayang gabi si Lord. Lord, darating ka na ba mamayang gabi? Lahat kami pupunta sa simbahan. Abangan ka namin doon. So, yun po isang nakita natin, na para bang, bakit hindi kaya natin isipin? Ito, pagising natin sa umaga, bakit hindi kaya natin isipin na, well, this could be the day of the Lord's return. Anong gagawin ko? Right? If this day is the Lord's return, ano gagawin ko? Definitely, magiging iba ang takbo ng isip natin. Right? Hindi tayo maglalakwatsa. Hindi tayo magbubulakbol. Gagawin natin kung ano kalooban ng Diyos. Tama? Hindi tayo magloloko. Hindi tayo gagawa ng kabalastugan, hindi tayo gagawa ng masama, kasi alam natin, darating si Lord. Siguro magandang panuntunan yun, Sa tuwing gigising tayo sa umaga, isipin natin agad, this could be the day that the Lord will return. So I will do your will, O Lord. Right? Every day kaya, ganun ang gawin natin. Rather than paggising sa umaga, bunganga na agad dito, tapos pagagalitan, pagkatapos kung ano-ano na gagawin natin, kabalastugan, bakit hindi natin isipin? Okay? Lord, kung dumating ka ngayong araw na to, ano pong gagawin ko? Right? Mas maganda siguro, Always, yun ang iisipin natin. This could be the day of the Lord's return. So I will do what He wants me to do. Okay? So whether we are ready or not, Jesus is coming again. Okay? Ready man tayo o hindi, Jesus is coming again. Alam niyo, yung unang pangalan po ng ating, yung church, Jesus is coming. Christian Fellowship. Buhay na buhay po sa amin yun Sa mga naunang mga leaders. Buhay na buhay. Kaya nga, always, pagka kami nagtitipon, anytime, the Lord is coming. So, we must be ready of it. Okay? Pero, kung hindi ka man ready, still, Jesus is coming. Okay? Still, Jesus is coming. Okay? It will not depend on your readiness. Kasi, sinabi ng Biblia yon. Alam niyo po ba, na dito po sa verses na binasa natin, 10 times binanggit yung coming na salita. Sa verses lang na binasa natin, mula verse 35 hanggang verse 48. At, accordingly, sa 260 chapters daw ng New Testament, chapters 260 chapters, Christ's return is mentioned not less than 318 times sa lahat ng chapters na yon. Kaya hindi lang natin napapansin, Pero, okay, parang ang statistics daw, sabi ng mga Bible scholars, 1 in every 25 verses na may mention ang coming ni Jesus. So, binibigyan po ng Panginoon ng halaga yung kanyang muling pagbabalik upang ang lahat ay maging handa. Binibigyan niya tayo lahat ng mga pagkakataon na makapakinig upang tayong lahat ay magiging handa sa muli niyang pagbabalik. 1 in every 25 verses.
Okay? Sa New Testament, sa New Testament. Laging may mention of the Lord's coming. Okay? So, wag po nating anuhin yun. Wag nating basta isasantabi. Okay? Okay? So, it will be a future event. Okay? Katulad ng ibang ordinaryong event natin. But this time, the Son of God, the Son of Man, Jesus is coming in His glory and in His power. Katulad ng binanggit natin, no? Sa Christmas, Jesus came, okay, as a baby. He died, raised to life, and is coming again. Pag muli niyang pagbabalik, no longer a baby, kundi of a king, of a judge in His power and in His glory. Okay? So, tandaan po natin yun. Huwag natin babaliwalain yun. Dahil, yun po ang sinasaad ng salita ng Diyos. Now, bago dumating ang Panginoon, nag-aantay tayo. Okay? So, yung kultura kasi natin, tayo yung mga mainipin Right? Gusto natin lagi instant madalian no? Pero ang mga Bible po, no, kung makikita niyo yung Bible natin, mga men and women of the Bible, meron silang laging pag-aantay na nababanggit. Yung mga Hall of Famer sa Hebrews chapter 11, mga Hall of Famers, may lagi silang inaantay. Okay? So, ang inaantay nila ay yung final redemption. Okay? Still, they are still waiting. Ang ating pong Panginoon, pagdating po niya, syempre, magro-rule na siya sa atin, pero may considerable time pa rin na aantayin tayo, na mag-aantay pa rin tayo. At dun sa ating binasa kanina na text, kung ilang beses din binanggit yung salitang waiting. 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 Okay? Kaya ako dito po kinuha yung ating pong magiging tanong. Ano ang gagawin po natin? Paano ba tayo mag-aantay sa muling pagbabalik ng ating hari? Okay? How do we wait for the King's return? At mula po sa mga talatang binasa natin kanina, doon po natin hahanguin ang mga sagot. Pero bababa din po tayo sa practical aspect. Paano ba tayo mag-aantay habang inaantay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon? Yung parang the way we wait. Yan, parang the way we wait. Paano ba tayo mag-aantay? Kayo ba ay mainipin pagka kayo may inaantay? Di ba? Kung minsan, nakakainip ang mag-antay. Di ba? Kahit naman din ako Kaya nga, sa mga estudyante ko, last Friday, ang topic namin sa formation of Christian character is time management. Kailan nasasayang ang oras ninyo? Yan ang tanong ko sa mga estudyante. Isa doon nagsagot na pagka may inaantay daw siya, para sa kanya nasasayang ang oras niya. So, isa sa pinakinggan muna lahat, tapos bandang huli, ni-resolve ko. Okay? Paano nyo hindi masasayang ang oras? Habang ikaw'y nag-aantay, halimbawa, sa kaibigan mo, paano hindi masasayang ang oras mo? Okay? Kasi, sabi ko nga sa kanila, kasi ako old school. Lagi akong may dalang libro. So, magbabasa ako para yung knowledge, na makukuha ko. Yung huling binabasa ko ngayon na libro, aside from the Bible, of course, na devotion natin every day, yung huling binabasa kong libro is about apologetics, defending the faith. Okay? Lagi kong dala yun. Kakaroon tayo ng pagdadala. Ngayon, ang mga tao, hindi na naiinip din sa pag-aantay. Bakit? May cellphone Magbabrowse. Ayan. So, abang wala pa sila, okay, antayin muna kita, pero hindi naman ako maiinip kasi may cellphone. Okay? Pero sayang Sayang opportunity to gain knowledge dahil cellphone ang binabasa natin rather than books na makakatulong sa atin. Okay? So, meron tayong gagawin habang nag-aantay.
Kasi kung hindi, baka mainip tayo. At pag nainip tayo, baka hindi na tayo maniwala na dadating pa kaya ang Lord? Ang tagal ko nang inantay ah. Okay? Bata pa ako. Oliver, narinig mo na yung preaching na ganito? Lord's coming. O yan. Siguro si Oliver eh. Bata pa ako, naririnig ko na kay daddy yan eh. May isa na akong anak ngayon eh. Yung pa rin si pinipreach ni daddy. Diba? Ang tagal naman mag-antay. Ang tagal naman dumating ni Lord. Ayan. Okay? Alam mo yung binanggit kay Peter eh. Yung muling pagbabalik ng Panginoon. At ito'y hindi patungkol to sa pagiging slow siya sa kanyang promise, sa pag-fulfill ng promise niya. But He wants people to come to Him in faith. Kaya it's more of mercy. Binibigyan niya ang tao ng pagkakataon na habang hindi pa ako bumabalik, mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Binibigyan niya ang pangatao ng pagkakataon. So it's not more of slowness, but more of mercy. Binibigyan niya ng opportunity na mas marami pang mga tao ang makakilala sa Kanya upang sa Kanyang muling pagbabalik, bilang hari at hukom, ay hindi sila kasama doon sa doon sa damo at saka sa kambing, kundi kasama na sila dito. So yun po tatandaan natin, kaya nga po ang ating main role as Christians, to share the gospel. Magyaya tayo ng mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin. Kasi pag hindi natin share ang Word of God sa kanila, ang mangyayari po ay paano sila makakakilala sa Panginoon. Okay? So yun po ang encouragement eh. Now, habang nandito tayo ngayon, tumanggap na sa Panginoon at nag-aantay sa Kanyang pagbabalik, how do we wait for the King's return? Ang title po dito sa akin, na pinasa ko to sa ating tech team, The Return of the King. Familiar? Ano yan? Lord of the Rings. Alam niyo yung Lord of the Rings na movie, may ang tawag po ng mga professors namin, theological fantasy. Kasi yung pong pinaka-summary ng kwento, it's about the fallen man, about the redemption, about sin, about greed. Okay? It's all about, sabi nila, may theological impact yun. Sabi ng mga professors namin. Kaya maganda mapanood natin yung The Lord of the Rings kasi theologically speaking, meron pong implications doon ng theology. Ganon din po yung Narnia. Okay? So anyway, how do we wait for the King's return? The return of the King. Ayan. How do we wait? Okay? Simple lang po ang sagot ko eh. Kasi nandito naman po sa passage. Una po sa lahat, be always ready, be watchful. Be watchful. Okay? Yung pong salita dito na sa Luke 12, verse 35 to 36, maging mapagmatsyag ka. Be dressed ready for service. Keep your lamps burning like men waiting for their master to return from a wedding banquet. So, nagbigay ng isang illustration si Jesus, Nagbigay siya ng isang kwento. Alam niyo po ba yung be dressed ready, keep your lamps burning? Lahat daw yun is action word. Okay? May imagery siyang inanda. May imagery. Okay? Na kung ikay naghahantay sa Panginoon, ready ka na. Okay? Dressed ready ka na. Alam niyo yun, di ba? Parang, di ba, aalis ka, lalabas kayo, alis kayo ng bahay. Kami ni Portia, laging nagagano. Sasabihin niya sa akin, di ba, tapos na siya, sabi niya, ready na ako kasi maaring ako hindi pa. O kaya ako naman magkasabi sa kanya, ready na ako para aware din yung isa na, ako hindi pa. O sige, konti na lang. Yan. Dapat ready ka na nakagaya ka na. Okay? At ang pangalawa, yung sinasabing, keep your lamps burning, dahil yung inaantay nila, sa imagery, sa illustration, yung master na manggagaling sa wedding banquet.
So ganito po kasi ang parang pinakakultura nila noong araw. Yung lalaking ikinasal ay gagaling sa wedding banquet at pagkatapos babalik siya sa kanyang tahanan. So sa kanyang pagbabalik, noong araw wala naman silang mga street lamps eh. Wala din silang mga porch light eh. Kaya nga kailangan laging nakahanda yung kanilang mga ilawan. Naalala niyo yung parable of the 10 virgins na may 10 na may ilawan, pagkatapos yung 5 hindi nagbaon ng extra oil, yung 5 ready, may baon. Nung dumating yung lalaking kinasal, ay yung 5 wala silang lamp, di ba? Light, no? Kaya ano nangyari? Nangihingi sila, sabi, hindi tayo magkakasya pagka binahagi na namin kayo. Maghanap na kayo ng mabibilhan ninyo. Hanap sila. Nung umalis sila, saka dumating. Yun po yung significance nun, yung lamps burning. Keep your lamps burning. Okay? Dapat laging nakailaw yun. Ibig sabihin, ready ka. Anytime na dumating yung master. So, meron pong paghahalin tulad, may parable, may story na kinuwento si Jesus dito, but not necessarily na ganun nga mangyayari, no? Kundi more of be watchful. Tingnan mo, ikaw ba'y nakadamit na? Nakaayos ka na. Ibig sabihin, ayusin mo sarili mo. Okay? Keep your lamp burning. Okay? Siguraduhin mo na ikaw ready pagdating ng master. Okay? So, anytime na dumating yung master, at hindi nila alam kung kailan darating yun. It could be the sound of the master o kaya yung mga mga trompeta kasi hindi naman lahat po ng master ganun kayayaman siguro, no? Basta anytime na dumating ang master, yun. Anytime na when he comes and knocks, pag kumatok na siya, ayun na. They can immediately open the door for him. Hindi yung, teka, andyan yung master natin, hindi pa tayo nakadamit. Ano ba yan? Bilisan natin. Hindi, naka-ready na sila. Yun po yung illustration doon. Anytime na dumating yung master, naka-ready na sila. Ganon din dapat tayo. Anytime na dumating ang ating Panginoon, okay? Naka-ready na tayo. Kaya nga, there is some preparations na dapat nating gawin. Na pagdating ng Panginoon, hindi niya tayo abutang surprise. Di ba? Okay? Kundi talaga ready ka na. Okay? Hindi yung pagdating pa lang niya, saka ka pala, teka, sandali po, hindi pa po ako mabait magpapakabait po muna ako. Hindi na? Pero hindi, no? Naka-ready ka na dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. Sa muli kong pagbabalik, be ready. Be watchful. Kaya nga sa verse 37 and 38, sabi ng Panginoon sa kanila, si Jesus ang nagsasabi nito, it will be good for those servants. Binanggit yung salitang servants, Kaya habang nag-aaral ako nito, sabi ko, Lord, kami ba to? Servants of Christ, Of course, illustration lang ito. Analogy. Okay? It will be good for those servants whose master finds them watching. Be watchful when he comes. I tell you the truth. Okay? He will dress himself to serve. At alam niyo, medyo naguluhan ako dito Yung master daw, pagdating niya, he will dress himself to serve. Will have them recline. Sino yung will have them? Sino yung them? The servants. Okay? Sabi ko, teka, Lord, parang baliktad, Kasi yung servants, dapat sila yung magsiserve Pero pagdating daw ng master, okay, he himself will serve. Will have them recline at the table. Alam niyo, yun, kasi kultura ng mga Hudyo, ganun pag kumakain sila, naka-relax, naka-recline. Chillax lang. Hindi yung parang sub-sub. Chill. Ganun, And will come and wait on them. Pag sinabi pong wait, serve. And the master will serve them. Sabi ko, Lord, ano ito? Ibig sabihin ba nito? Sa muling pagbabalik, paglilingkuran mo yung mga servants mo? Parang ganun lang ang ibig sabihin nun
He himself will serve, will have them recline, o easy lang, dyan lang kayo, relax lang kayo dyan. Ako ang magbibigay sa inyo ng kakainin ninyo and will wait on them. Yung salitang wait ay Old English yun. Ano? Kaya nga nauso yung salitang waiter. Nang ibig sabihin nun, server. Okay? Kaya pag sinabi pong, and will wait on them, will serve them. Okay? So, napakaganda nito na makita natin ang ating mga sarili na may reward pala yung pag-aantay. Pero we are not after the reward. Right? We are not after the reward. We are before the reward. Mali yata, no? Pero hindi yun ang habol natin, ano? Ang habol natin ay makasama tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa kanyang presensya. Diba? How exciting, ano? Now, ang sabi pa dyan sa kanila, sa sumunod na talata, it will be good for those servants. It will be good for those servants. Okay? And it will be good for those servants whose master finds them ready. Even if he comes in the second or third watch of the night. So again, siyempre, kailangan, ano ba ibig sabihin ng second and third watch of the night? So, kailangan i-research. So, yung pala, mga Romans, okay, meron silang sinusunod na mga first night, first watch, second watch, third watch, fourth watch. Okay? Yung first watch, between 6 to 9 p.m. Yung second watch, between 9 to 12 midnight. Yung third watch, between 12 midnight to 3 a.m. At yung fourth watch is from 3 a.m. to 6 a.m. Kasi 6 to 6 ang kanilang bilangan ng oras. 6 p.m. to 6 a.m. Yun po isang araw sa kanila. Sa atin, iba di ba? 12 to 12. Sa kanila, 6 a.m. to 6 p.m. Parang hindi nga umabot ng isang buong araw, no? Kasi hanggang susunod. Okay? So, 6 p.m. to 6 a.m. Okay? Kaya kung titingnan natin yung second and third watch, maglalaro yun between 9 p.m. to 3 a.m. Ibig sabihin, madaling araw. Okay? Alanganing oras. Ano bang ginagawa natin between those hours from 9 p.m. to 3 a.m.? Tulog tayo noon. Right? Kaya nga si Ate Alice, hindi raw siya matutulog eh. Aabangan niya eh. Aabangan niya, no? Si Lord. So, pero yun ang talagang ang sinasabi ng Panginoon dito, ready ka dapat anytime na dumating ako, kahit alanganing oras ang pagdating ko. Hindi yung ini-expect mo Sunday, baka dumating si Lord ngayon, mag-a-attend ako ng church. O Friday, ay may intercessory kami, attend ako kasi baka dumating si Lord. Anytime. Anytime pwedeng dumating si Lord. Kaya nga dapat, ready tayo when He comes in the second or third watch of the night. From 9 p.m. to 3 a.m. Pero regardless of the hour, it means readiness. Be watchful. Be watchful. Anytime pwedeng dumating si Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Paggising pa lang natin sa umaga, every now and then, pwede natin sabihin sa ating mga sarili, this could be the day of the Lord's return. I must be ready. I must be ready. Be watchful. Now, pagdating sa verse 39 to 40, binanggit doon ni Jesus, understand this. If the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into. Okay? Ito naman, biglang nagbago siya ng illustration. Kanina, master and servant, di ba? Yung illustration niya. Yung pagbabalik ng isang master, dapat ready ka. Biglang nagbago uli siya ng senaryo. Patungkol naman sa magnanakaw. Okay? Magnanakaw, yung pagdating ng magnanakaw sa bahay mo. Dito, yung pagdating ng master mo.
Dito, yung pagdating ng magnanakaw sa bahay mo. Napansin nyo ba? Okay. Kinumpara ni Jesus yung second coming, yung yung return niya, sa isang master. At, napansin nyo ba, na kinumpara din niya ang sarili niya sa isang magnanakaw. Mamaya, papaliwanag natin yun, di ba? Kasi, pag ikaw, ang master mo babalik sa'yo, maging ready ka. Ngayon, sinasabi niya, kung alam mo na ang magnanakaw ay darating sa bahay mo, mag-ready ka rin. Para sa ganon, hindi niya sirain yung bahay mo. Right? So, napansin nyo? Yung illustration. Kaya alam mo to, ito po yung mga illustrations lang, ha? Images, mga imageries, no? Mga paghahalin tulad. Kasi kung minsan nagiging stricto tayo, no, sa illustration. I mean, si Jesus kinumpara, di ba, sa lamb. Pero kinumpara din siya as lion. O, di ba? Mga illustrations, no? Kinumpara si Jesus, yung si Satan, kinumpara as serpent. Pero si Jesus, kinumpara din sa snake, Alam niyo ba yun? Sa John chapter 3, bago bangkitin ni Jesus yung John 3:16. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, so the Son of Man shall be lifted up. Edi parang kinumpara doon sa serpent. Di ba? Kaya nga po, huwag kayong maging stricto sa mga images. Images lang yon. Meron dapat meaning yon, may significance. Yung significance ang kukunin natin. Yun ang i-interpret natin at hindi yung images. Ang images dito, okay, as master and as a thief, both isa lang ang image na sinasabi doon. You, as the owner of the house, be ready. Be watchful. Yun pong ibig sabihin lang nun. Okay? So, kung alam lang ng owner of the house daw na darating yung magnanakaw, hindi ba paghahandaan niya yon para hindi sirain ang kanyang bahay? Okay? So, again, binanggit niya, you also must be ready. So, yung readiness po, ang binibigyan ng diin ng Panginoon dito. Huwag tayo illustrations lang yun. Ano lang yun, ano? Images lang yun. Pero huwag tayo magfo-focus ng ganun. Kasi merong iba ganun eh. Hindi nyo ba alam na ang Panginoon nyo parang magnanakaw? Basahin mo, basa. Verse 39, magnanakaw, babalik, sisirain ang bahay mo. Mali. Mali illustration, ang interpretation. Ang pinaka-prinsipyo, maging handa ka. Okay? Kasi anytime na dumating ang master sa bahay mo, ready ka. Anytime na ang magnanakaw dumating sa bahay mo, ready ka. So, yun ang pinaka-illustration dito. Be watchful. So, you also must be ready. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Sa isang lugar, sa isang oras, sa isang panahon na hindi mo siya inaasahan. Kung titingnan nyo, yung unang illustration, master of the house. Ito naman ngayon, thief. Unwanted. Okay? Yung isa, dito sa una, yung master ang owner of the house. Dito sa pangalawang illustration, yung tao ang master of the house. Kaya nga pinaghahanda doon sa thief. Okay? Yung isa, magkakaroon ng reward. Paglilingkuran siya ng master of the house. Dito, sisirain yung kanyang tahanan. Nakita nyo yung illustrations, May mga differences, pero merong similarity. Ano nakikita nating similarity? Siyempre, itong isa, welcome na welcome siya. Itong isa, hindi siya welcome. So, makikita natin, yung differences ng dalawa. Ano po yung differences ng dalawa? Nakita natin mga differences pala, sinabi ko na. Pero meron pong makikitang similarity sa dalawa. Or sabihin natin, pareho na meron silang iisang bottom line. Alam niyo kung ano? Relationship. Itong master of the house related dun sa kanyang servant. Itong thief, hindi siya related dun sa owner of the house.
relationship. Itong isa, may loving concern sila sa isa't isa. Ito, wala. Gusto ka nga sirain pa eh. No? Okay? So, whether servants tayo or house owner, dapat ready tayo sa pagdating. Yun ang pinakaano doon, ano? Okay? Yung pagdating. Okay? Alam niyo po, kung papansinin natin, according to some Bible scholars, ano? Yun daw dito, yung servants na related sa kanyang master, okay? Ina-anticipate nila ang pagbabalik ng master. Talagang kinasasabikan nila ang pagbabalik. Itong isa, ayaw nila na may dumating na magnanakaw sa kanilang bahay. Ayaw nila may dumating. So alam niyo po, nakita ko dito, this could also represent the different types of people, okay, na magiging maapektuhan sa muling pagbabalik ng Panginoon. There will be some people who are anticipating, Lord, dumating ka na. Anytime, Lord, nakahanda ako. And there are some people, wag muna. Ayokong dumating ka. Kasi masisira ako. Nakikita niyo yan? Yun ang isang nakita ko dito eh. No? Sabi ko, Lord, ganda nito kasi may illustration na may mga tao na nakahanda sila sa muling pagbabalik ng Panginoon. They are ready. May mga tao that they are not ready. Kaya ayaw nilang dumating ang Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, ang ginawa kong title, whether we are ready or not, Jesus is coming again. Gustuhin mo man o hindi. Kaya nga kailangan ngayon, kung ayaw mo, dumating siya dahil hindi ayos ang buhay mo, hindi ayos ang pamilya mo, abay, ihanda mo ang sarili mo. Igayak mo sarili mo. Be ready. Be watchful that definitely the Lord will come again. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Binanggit na ni Jesus dyan, The Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Hindi natin alam eh. Kahit na saan, kahit saan basahin nating scripture sa Bible, walang nakakaalam. Lalo na pagka pumunta na po tayo sa Matthew 28. Ganda, gusto ko na pupuntahan nyo, pero syempre, ilalaan pa natin yun sa mga susunod nating pag-aaral. Yung muling pagbabalik ng Panginoon. Kung paano siya babalik. Ito, pinag-aaralan natin kung paanong paghahanda ang gagawin natin sa kanyang muling pagbabalik. So, be ready. Be watchful. Anytime the Lord may come. Be ready. Okay? Hindi tayo pwedeng maghanda. Later na lang. Saka na lang ako maghahanda. Pagka talagang makikita. Alam nyo, marami na. Hindi ko nga lang alam bakit hindi masyadong kumakalat ngayon. Nagkataon lang po na ito yung pinag-aaralan natin. Pero alam nyo, yung nangyayaring parang tunog ng mga giyera sa Russia at Ukraine at itong threat ng China. Okay? Tapos yung US, babakapan pa tayo at sinasabi ng China, ang US dapat hindi nakikialam. Wow, alam nyo, may threat na dun Meron ng rumors of war. Rumors pa lang Pero sabi nga ni Matthew 28 pasimula lang yan Pasimula lang yan. Ang ending niyan, okay, you shall hear all this war, rumors of war, famine, pestilence. These are just first sign of pain birth. But when you hear that the gospel of the kingdom of God shall be preached throughout the whole world as a testimony to all nations, then the end will come. Nung araw, ang preaching of the gospel of the kingdom of God, nasa four walls lang ng churches Ngayon, naririnig na po yung preaching of the Word of God worldwide through the internet. Kaya medyo gayak-gayak lang po tayo. Medyo ayusin natin ang bihis natin. Ayusin natin buhay natin. Baka mamaya, anytime dumating. Oras na para magseryoso sa pagiging Kristiyano.
Oras na para magseryoso. Be watchful. Okay? So, yun po yung first point natin. Pero may parang interlude eh. Merong biglang siningit si Peter sa verse 41. Okay? Peter asked the Lord, Panginoon, yung bang kinikwento mong parable about the master and the servant and the thief and the house owner, para ba sa amin yun o para sa lahat? O, di ba? Ang gandang tanong, di ba? Kasi kausap niya dito, mga alagad lang niya. Naalala niyo, nung do not be greedy? Kausap niya dun, mga alagad niya. No? Maging dun sa do not be hypocrites, watch out against the hypocrisy of the religious leaders, watch out for all forms of greed. Okay? Kausap niya dun, alagad eh. Now, nagtanong tuloy si Peter, hindi maalis na magtanong si Peter. Alam niyo naman si Peter, di ba? Outspoken yan eh. Sa mga disciples ni Jesus eh. Tanong siya, Lord, para sa amin ba yung parable na yan? O para sa lahat? Para sa lahat. And the Lord answered him, Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? Nasagot ba ni Jesus yung tanong ni Peter? Wala eh, no? Wala eh. Hindi naman niya sinagot eh. Lord, para sa amin ba yan o para sa lahat? Tinuloy lang ni Jesus yung kwento niya eh. Okay? Kaya ako naniniwala na yung sagot ni Jesus indirectly para sa lahat. Hindi lang para sa kanila. Para sa lahat. So, whether ready ka o hindi ka ready, para sa atin, itong kwento ni Jesus na to. Kasi totoo naman sa Bible, may salita doon na para lang sa mga disciples, sa mga alagad. Yung ibang mga blessings na binabanggit doon, hindi natin pwedeng i-quote yun sa mga unbelievers. Yung mga blessings, di ba kung minsan And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Para ba sa lahat yun? Di ba? Yung mga ganun eh. Para ba sa lahat yung verse na yon? Halimbawa, isang lalaki, isang nanay na baon sa utang. Pagkatapos ay sasabihan natin, ay ate, huwag kang mag-alala. My God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Para ba sa lahat yun? Pati doon sa isang baon sa utang at maano sa katawan, pagkatapos puro baon sa utang, para ba sa kanya yon? Basahin niyo po yung context noon, hindi po para sa lahat yon. Sinabi ni Paul, yung salitang yon, kasi yung mga Philippian churches, walang ibang tumulong daw sa kanya ng kanyang pangangailangan maliban lang sa Philippian church. Nung siya ay nakulong, nung siya ay nangangailangan, ang Philippian church, tinutulungan siya. Okay? Binibigyan siya ng lahat ng kanyang pangangailangan. Binanggit ni Paul yun. At sa kanya binanggit, and my God shall supply also your needs according to His riches and glory. Kaya binanggit ni Paul yun kasi tumutulong sila. Kung yun isang taong baon sa utang, tapos hindi pa marunong tumulong, ganid pa, okay, nakatiklop pa yung kamay, ayaw tumulong. Tapos sasabihan mo ng ganon, oops, baka nagkakamali tayo, sabihin sa atin ng Diyos, hindi para sa Kanya yan. Walang halong biro yun, hermeneutics po yun. Okay? Dapat kasi tama din ang bitaw natin ng mga verses sa mga tao. Kasi baka hindi para pala sa kanila yun. Tapos magkaroon sila ng false hope. Sabi mo, di ba, Pastor, my God, sir, ba't hanggang ngayon ganito pa rin ako? Out of context kasi bitaw ni Pastor Kaya nga tama tanong ni Peter para po ba sa amin yung parable na yan o para sa lahat? Hindi sinagot ni Jesus. Sabi niya, who then is the faithful and wise manager? Sino sa palagay ninyo? Ayun, parang sinasabi niya, para ba sa lahat yan? Who? Who then? Sino yung tapat at saka yung wise manager? Okay? Sino yung tapat at saka wise manager?
na inilagay ng kanyang master na maging in charge to sa servants niya, na magpapakain ng kanilang mga allowances at the proper time. Okay? Sino yung taong yun? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions. Sino daw yung magiging, para kanino daw yung parable na yon? Para sa sino mang nag-aantay sa muling pagbabalik ng master. At, may binanggit siya dyan. Who then is the faithful and wise servant, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? Sino daw yon? Yung faithful, di ba? At saka yung wise manager. It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, meron siyang isang inaasahan sa mga servants niya. Hindi lang yung being watchful. It is also being faithful. Kaya nga, how do we prepare for the King's return? Ang second point ko po na nakita dito is be faithful. Pakilipat na nga anak. Ayan. Be faithful. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng gawain habang tayo nandito sa mundo. Alam nyo ba kung anong pinagkatiwalang gawain sa inyo? Kung hindi nyo pa po alam, tanungin nyo si Lord. Sorry Pero siyempre, no, bilang tatay, anong pinagkatiwalang gawain sa iyo? I-provide ang needs ng pamilya. Ginagawa mo ba yon? Bilang nanay, anong pinagkatiwalang gawain sa iyo? Of course, asikasuhin ng pamilya, okay? Alagaan ng mga anak. Okay? Bilang isang manggagawa, anong pinagkatiwalang gawain sa iyo? Bilang isang estudyante, anong pinagkatiwalang gawain sa iyo ng Panginoon? Mag-TikTok? Ay, sorry baka may tamaan na naman sa mga kabataan natin dyan. Illustration lang yun. Hindi naman lahat ganun, di ba? Maglakwatsa. Bawat isa sa atin, pinagkatiwalaan ng Diyos. Sa muli niyang pagbabalik, ayun, tatanungin niya tayo, naging tapat ka ba doon sa pinagkatiwala kong gawain sa iyo? Kaya nga kung hindi nyo alam kung ano yung pinagkatiwalang gawain sa atin ng Diyos, alam nyo sa tulang, dito naman lahat yun Sa Biblia no? Andito naman kung anong role ng tatay, ng nanay, ng kasambahay, andito lahat yun. Ng manggagawa, andito naman lahat yun Then, be faithful. Maging tapat ka. Pinagkatiwalaan ka bilang tatay, na alagaan mo ang pamilya, provide mo needs nila, gawin mo yon. Dahil pagdating ng Panginoon, oops, nako, meron tayong pananagutan. Mananagot tayo sa Diyos. Kaya nga, how do we prepare? Not only being watchful, but also being faithful. Verse 45 to verse 46. Suppose that servant says to himself, my master is taking a long time in coming. Matagal pa yun. And then he begins to beat the men servants, maid servants to eat and drink and drink instead na providing their food allowance at the proper time. Itong gagawin niya ay nako. Okay? So, kung titingnan po natin, ang illustration dyan is more of ano ba ginagawa natin bago dumating ang Panginoon? Are we indulging in sin? Nagpapakasarap lang tayo sa buhay, nagpapapasasa, katamaran, wala tayong ginagawa. Ay, naku. Kailangan, mga estudyante, diba? Sa bagay, mga estudyante, ganun din naman Pagka wala yung teacher, ayan. Diba? Wala si sir! Yay! Diba? Pasasa. Diba? Ay, hindi ko naman kayo masisisi kasi dumaan din naman ako doon. Actually, nung proctor nga ako Okay? Exam. Diba? Magbibigay ako ng exam sa mga estudyante. Tapos mukhang hirap na hirap talaga sila. Try ko. Kaya algebra, yun ang
Kadalasang tinuturo ko ng college Sabi ko, hirap ba? Sabi ko sa mga kanila. Siyempre, yung exam galing sa teacher yun Hirap ba? Hirap po Second year ako, first year sila. Sabi ko, okay, lalabas ako 5 minutes. Paglabas ko, mag-open kayo ng notes. Parang wala kasi ako Kaya, okay lang, mangopya kayo Pero, pagbalik ko ng 5 minutes, close notes na ulit Okay. So yun, sige. Lahat sila tuwan-tuwa, di ba? Lakwatsa no? Pasaway si Vic, pasaway din Labas ako. Tapos abangan ko yung teacher pag dumating. Pag hindi dumadating, abutin ko talagang 5 minutes yun. Matagal-tagal yung 5 minutes, marami ka na magagawa doon. Lakwatsa no? Pero nung nagpo-proctor pa lang ako noon, ginagawa ko na yun Hanggang ngayon, I mean, hindi, kaya nga po, pagka nagpapa-exam ako sa mga estudyante ko, open notes. Hindi ako, alam ni Jerome yan, di ba? Open notes yun. Hindi ako nagpapa-close notes. Hindi ako nagpapakabisa sa kanila. Gusto ko, kung ano naisulat mo, yun ang isulat mo. Kung ano nakuha mo sa akin habang nagle-lecture ako, yun ang ilagay mo. Okay? So, ngayon, walang lakwatsahan dapat pag dumating si Lord. Dapat tuloy tayo sa ating pag-aaral. Be faithful in your studies. For those who are working, be faithful in your work. For those who are in the ministry, be faithful in your ministry. Huwag tayo lalakwatsa. Be faithful. Bakit? Darating po ang panahon sisingilin tayo ng Diyos. Okay? Pagka tayo nagsimula na maglakwatsa, yun lang naman ibig sabihin yan. Nagsimula siyang maging hindi niya inaasahan, hindi niya binibigyan ng tamang ministry yung kanyang mga workers, mga servants niya, kundi naging malupit siya, naging salbahe sa kanila. That master of that servant, sabi doon sa sumunod na talata, will come on a day when he does not expect him and on an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him to place with the unbelievers. Kaya nga, hindi ko masisi si John at saka si Charles Wesley nung during the Church of Anglican, Anglican Church. Sabihin nila doon sa church nila, hindi po lahat ng tao dito masisave. Bakit? Posible may iba naglalakwatsa lang And there will be given the place for the unbelievers. Kaya nga po, seryosohin natin ang ating pagiging Kristiyano. Anytime the Lord may come. At wala pong sisihan to Kasi pagdating ng Panginoon, doon na magkakaroon ng paghuhukom. Are you in or are you out? Kaya nga magseryoso na tayo. Nandito na rin lang tayo, nag-spend na rin lang tayo ng time. Seryosohin na natin yung binigay sa atin na gawain ng Diyos. Maging faithful tayo doon. Maging faithful tayo. Yun ang isang paraan upang mapaghandaan natin ang muli niyang pagbabalik. Kasi po, there will come a time na tayo ay magbibigay sulit sa ginawa natin dito sa mundo. Kaya nga po, maging maingat tayo bilang isang pastor, bilang mga leaders, at bilang kung ano pa man ang hawak nating ministry or sa mga opisina ninyo, sa pag-aaral ninyo, sa pamilya ninyo, gawin po natin kung ano ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Maging tapat tayo doon. That is how we could prepare for the Lord's return. Not only being watchful, but also being faithful for what He has entrusted to us. Okay? Nakakalungkot po dahil pag hindi po natin nagawa ang mga sinasabi sa atin ng Panginoon, katulad ng sinasabi dyan ng ating Panginoon, He will cut him to pieces and assign him in a place with the unbelievers. Dito ko nakikita yung sinabi ng Panginoon, many will come on that day and will say to me, Lord, Lord, did we not preach in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not perform miracles in your name? May mga ministries, Pero sabi ni Jesus, depart from me, you evildoers.
I do not know you. Kaya maging maingat po tayo. Okay? Dapat talaga maging handa tayo at kung tayo ay nasa pananampalataya, katulad ng sinasabi ng Bible, let us examine ourselves to see if we are really in the faith. Baka mamaya, niloloko lang natin ang ating mga sarili. Naalala niyo yung kwentong ngongo? Baka mamaya, niloloko lang natin ang ating sarili. Okay? So, seryoso po ito. Okay? Yeah, pwede akong magpatawa, pero pagdating po sa salita ng Diyos, makikita natin, seryoso ang Panginoon sa kanyang sinasabi dito. Kaya nga, be faithful in the task the Lord has entrusted to us. Kung ano man ang sinabi ng Panginoon sa atin, gampanan natin yun. Yung pagiging pastor natin, Pastor Jerome, Jello, Jason, be faithful. Okay? Lahat kayong mga nag-work, nag-aaral, o nasa pamilya, kung kayo ang tatay, nanay, be faithful on the task that the Lord has assigned to you. Dahil there will be an accounting later sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi po ng verse 47 and 48, the servant who knows, ito medyo nung una, mali ang intindi ko dito pero bandang huli. Saka, alam niyo ba, pagka kasi nag-aaral ako, paulit-ulit kong binabasa eh. The servant who knows his master's will, alam mo kung anong kalooban ng Diyos, and does not get ready, pero hindi ka naghahanda, or does not do what his master wants, or hindi mo ginagawa yung sinasabi ng Diyos, yung kanyang kalooban, yung avoiding hypocrisy, not being greedy, not worrying, hindi mo ginagawa yan, samantalang alam mo na sa sinabi ng Panginoon yan, will be beaten with many blows. Nung bandang huli ko lang napag-isip, ibig sabihin, tayo na nakikinig, tapos hindi tayo naghahanda. Parang, okay, napakinggan ko yung preaching ni Pastor. Pasok dito, labas din dito. Pero hindi natin ihanda sarili natin or hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos or does not do what His Master wants. May punishment eh. May punishment. Pero sabi, but the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten few blows. Abay, mas mabuti pa yung yung mga hindi nakakarinig, wag na tayong makinig. Kasi yung mga hindi nakikinig daw, yung hindi alam. Di ba nabasa nyo? The one who does not know, kung di mo alam. Pero gumagawa ka pa rin ng mga bagay na deserving punishment. Hindi yata natin napansin. Parurusahan din naman eh. Pareho lang din naman na maparurusahan. Parehong beaten. Kaya lang yung isa few blows, yung isa more blows. Bakit? May alam ka na kasi eh. Kaya ngayon yung huling talata na pinaliwanag ni Jesus, yung principle, from everyone who has been given much, much will be demanded. Hindi to, Jesus is not speaking about talents dito or gifts na meron kang talent. Tulad niya, ako, inaamin ko sa inyo, no? Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, you have taken me this far. Okay? Tinuruan mo ko, nakapag-masters, nakapag-doctoral. Use me more for your glory. So that is more on parang, you have given me much. Okay? I want to use that for your glory. Okay? Kasi much will be demanded. Pero hindi ito about talents. It's not about talents. It's not about giftings. It's more of what we know, what we have heard. Kasi yung context, no? The servant who knows his master will and does not get ready or does not do what his master wants. Ayun. Kaya nga, from everyone who has given much, the Word of God was given to you, was given to us, napakinggan natin, tapos hindi natin ginagawa, much will be demanded from us. Kaya nga, seryosohin, nandito na rin lang tayo eh. Magseryoso na tayo. Huwag na tayong maglakwatsa, huwag na tayong magbulakbol sa pananampalatayang Kristiyano, ha? Hindi yung
Hindi katulad ng ginagawa ng ilang mga kabataan natin na naglalakatsa sa pag-aaral. Kundi sa pananampalatayang Kristiyano, huwag tayong magbulakbol sa ating pananampalatayang Kristiyano. Nandito na rin lang tayo eh. Magseryoso na tayo. From the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Parang di ba? Parang sa mga opisina lang di ba? Sa opisina, pina-attend tayo ng mga seminars para mag-improve tayo. Okay? Pag may nalaman ka na, ay asahan mo, much will be demanded from you, ng boss mo, okay? Ng officer mo. Bakit? Pinag-aral kita Okay? Para sa ganun, mayroon kami makuha mula sa iyo. Ano ba yung matututunan mo dun sa school na yon? Ituro mo dito ngayon. Much is also demanded. The same is true with the Word of God. The servant who knows his master's will and does not get ready. Na yun ang pinaghahandaan na kinikwento natin ngayon. Whether you are ready or not, the Lord is coming. And when you are ready, there will be reward. But when you are not ready, much more na alam mo na to, tapos hindi ka pa nag-ready, punishment ang aabutan natin. Okay? So, everyone must be ready for the Lord's return, for the return of the King. And hopefully, abutan tayo ng Panginoon na talagang may kasama siyang reward sa bawat sa atin. Because we became watchful and we are faithful in the work that God has entrusted to us. So as a challenge to everyone, Jesus promised that He will come again. This time, not as a babe, but in power and in glory. Not as a babe, but as King and Judge. Will we be ready when He comes again? May He find us watching and working, being watchful and being faithful in the work that God has entrusted to us for His kingdom when He arrives. Manalangin po tayo. O Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi po namin binibigyan ng halaga ang mga salita mo dahil hindi po namin ito itinutupad sa buhay namin. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi po kami naghahanda sa muli mong pagbabalik. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung iniisip namin na ang church ay isang daluhan lang na makakapagkinig ng salita mo, pero may option kami para hindi sumunod. Lord, ayaw po namin na pagdating mo, parusa ang aabutan namin at hindi gantimpala. Lord, patawarin mo po kami. At nawa, ang bawat sa amin dito ngayon na nakapakinig ng salita mo, talagang magseryoso na sa buhay pananampalataya. Dahil anytime pwede kang dumating Walang nakakaalam. Yet Lord, dalangin ko po ang salita mo na naibahagi ngayong umaga sa bawat pusong nakapakinig ngayon ay tunay nga pong tumimo. Hindi po magbigay ng takot, kundi magbigay ng inspirasyon kung paano kami mamumuhay. Isang buhay na mayroon pong anticipation, may kasabikan ng muli mong pagbabalik. Dahil ito naman ang gusto namin mangyari, Lord Yung bang makasama ka namin sa iyong presensya, sa iyong kaharian. Kaya nga kami nag-aaral, Panginoon Kaya Lord, tulungan mo nga po ang bawat sa amin dito na tunay na sumunod na sa iyong kalooban, magseryoso sa pananampalatayang Kristiyano
upang nang sa ganon sa muli mong pagbabalik bilang hari at bilang hukom, makakasama kami sa iyong kaharian. Salamat po, O Diyos. Salamat.